Okay, so hello guys. So for today's video is we're going to talk about one of the most requested topic of all time, which is online jobs or online pagkakakitaan for students, most especially mga below 18 years old or even mga above 18 years old, no, mga college students. Basta students, ganon, na wala talagang experience, no, sa pagwo-work online. So syempre, sa murang edad, no, ng mga estudyanteng nanonood ngayon, ako'y natutuwa dahil gusto nyong kumita, 'di ba? Hindi na rin talaga common yung ganitong mindset sa mga estudyante. Basta makapaglaro lang or mabigay lang yung gusto. So, wala nang pakialam when it comes to finance. So, ngayon, sa mga estudyanteng nanonood is, I hope tapusin nyo itong video na to para makuha nyo lahat, no, ng impormasyon na gusto kong iparating sa inyo. Dahil, malay natin, isa sa mga topic na pag-uusapan natin is makapagpabago, no, ng buhay ng isang kabataan dyan. Ayun. So, syempre, dito sa video na to, pag-uusapan natin yung mga pagkakakitaan na nangangailangan ng sipag at tiyaga. Kasi wala tayong minamarket sa sarili natin. Wala man tayong experience. Tapos, hindi sapat yung katibayan natin or yung proof natin dahil wala tayong government-issued ID sa mga below 18 dyan. Pero kung kayo ay above 18, tapos estudyante is, I would advise na hanggat maaga, no, kuha tayo ng government-issued ID natin para patibay sa ating identity verification. Kung tayo ay gustong mag-apply sa mga online jobs or online pagkakakitaan. Okay, so we are now going to proceed sa unang pwedeng pagkakakitaan ng isang estudyante, which is mga survey websites. So, isa lang itong si Ata Paul sa pag-uusapan natin na survey website. Actually, meron tayong dalawang pag-uusapan. So, guys, syempre, ingat din tayo sa mga survey apps or survey websites na pinapasok natin. Kasi may mga survey website na paaasahin ka lang, magsa-sign up ka, magsasagot ka ng mga katanungan, pero at the end, wala palang available na survey for you. Ito naman si Ata Paul, based on sa ratings and mga YouTubers na nag-cover na sa website na to, legit naman siya. Available po si Ata Paul sa Google Play and App Store. So, meaning kahit mobile phone lang, no, is pwedeng-pwede kayong kumita dito sa Ata Paul. And another survey website na ma-share ko rin sa inyo is itong si Tangere. So, dito naman sa Tangere is more on pagsasagot, no, ng mga issue sa Pilipinas. Meron nga rin dito mga government issues, no? Kung kanino ka papanig, sa ganito ba o sa ganyan, sa green o sa red. So, sige nga, puntahan natin yung kanilang Facebook page. Well, actually, ito si Tangere. Sobrang tagal na nitong app na to. And matagal na rin itong Facebook page nila. So, nakakatawa dito sa Tangere is namimigay sila ng premyo and namimigay din sila ng mga groceries or cellphone, ganyan. Depende, no, kung ano yung promo nila sa okasyon. Makikita natin dito, guys, na meron silang mga quiz time na available po, no, sa mobile app nila. Kung magsasagot ka sa mobile app, tapos doon masasubmit yung entry mo. Pero dito naman sa Facebook page, makikita natin yung mga updates nila, yung mga papremyo. May mga news din sila. Dito nagsishare din sila, no, ng mga viral issues dito sa Pilipinas. Ayan, no, namimigay rin sila ng mobile phone. So, yun, in that way, kumikita na rin tayo, no? Pero pa extra lang. Tapos, syempre, mababa yung chance kasi this is more on paraffol din siya, ganon. Pero legit naman na may nananalo talaga dito sa Tangere. Kasi sobrang tagal na nitong company na to. Tapos may mga nagpatotoo na rin na talagang legit itong si Tangere. So available pala, guys, no, itong mobile app nila sa Google Play. I'm not quite sure lang kung sa App Store is available. Pero alam ko, available din naman. Search nyo na lang. So yun, guys, yun yung mga recommended kong mga survey apps na pwede nating gamitin na tiyak hindi tayo paaasahin na wala tayong masasagutan na survey. So ito nga lang si Tangere is more on raffle entry siya. Hindi talaga siya yung kikita ka ng malaki. And dito naman sa Ata Paul is per survey yung payment dito. Via PayPal, if I'm not mistaken. Okay, so right now is we are going to proceed na sa next topic natin na pwedeng gawin ng mga kabataan or estudyante para kumita online is through vlogging. So nandito tayo ngayon sa page ni Alexis Vines dahil isa siya sa mga example, no, ng mga estudyante na nag-vlog at kumita
at naging successful. Meron na siya ngayong 6.8 million followers and for sure kilala nyo rin siya. So ito, sinasabi ko lang na hindi talaga imposible na kumita ka online. Sa simpleng pagva-vlog lang is you will be able to earn money. Real money, guys. Ayan, so may kita natin yung mga videos niya dito. So gumagawa siya ng mga food contents or gumagawa rin siya ng mga daily vlogs. Tapos nakapag-business na rin, no, yung ano nila, pamilya nila. Kahit yung kapatid niya is nagva-vlog din. Nakakatuwa kasi, 'di ba, nagsimula lang siya as a student na gumagawa lang ng mga testing. Yun kasi yung una kong nakita na content niya, yung mga viral TikTok videos, mga pagkain, produkto, is ginagawa niya ng honest review. Ayun, so pwede nyo rin gawin, guys. Alam nyo, hindi pa huli ang lahat para makapag-vlog. Iniisip nyo siguro, mayroon naman na ibang mga taong gumagawa nito, ba't gagawa pa ako? So, walang imposible kasi the more na alam niyo yon, pag may naisip kayo na content na gawin, huwag niyong hadlangan kasi hindi niyo alam baka yung content na yon na naisip niyo is yun pala yung makakapagpabago ng buhay ninyo. So same goes with my experience, guys. Kung hindi ko ginawa itong video na to, yung home-based online job, how to be an online English tutor plus salary. Kung hindi ko ginawa yung video na yan, wala ako dito sa YouTube. Ito yung pinakaunang video na nag-viral sa akin. Kasi ganun lang naman Gagawa ka ng maraming content. Gagawa ka ng iba't ibang niche. Tapos tingnan mo kung saan ka papatok. Doon ka mag-dwell in sa topic na yon. So ako kasi, syempre, nakikita nyo naman, meron tayong topic regarding sa curly hair, ayan. Tapos meron din kaming, mga mukbang. Pero dito talaga ako nag-excel sa, online jobs. And until now, I'm doing that topic. Nandito pa rin tayo sa niche na to. And ayan, guys, may kita nyo na tuloy-tuloy na. Kahit nga yung mga curly hair videos ko, nag-viral din, Nakakatuwa. So, yun nga lang, hindi tayo nag-excel sa vlogging. Wala siguro talaga akong talent mag-storytelling, no? Pero, hindi pa rin ako susuko. Gusto ko pa rin yung ganitong klaseng niche na yung vlogging. I would love to share my personal life as well. Pero, siguro sa tamang panahon na lang. So, ayun. And may kita nyo, guys, sa lahat ng niche na ginawa ko, yung online jobs ako nag-excel talaga. Ayun, 123,000. Nakakamiss. Nandito yung mga, natin, humble beginnings ba? Nakakatuwa. Ayan 65. Ang daming viewers din kahit papano. Ayun, 'di ba? Yung sinasabi ko dito is kung may naisip kayong niche or topic, huwag niyong palagpasin. Gawin niyo yung content na yun kasi kung hindi niyo gagawin yon, masasayang yung opportunity na mag-viral or kumita kayo ng pera. So, syempre, piliin lang din natin yung content na gusto nating i-share. Yung medyo pasok naman sa community standards. Huwag yung kakain kayo ng hollow blocks. Huwag naman ganun. Maganda sana, as much as possible, mas maging mabuting ehemplo tayo sa mga viewers natin, makapagbigay tayo ng moral lesson, or makakatulong itong video natin sa kanila. So, ayun, kasi syempre, we need supporters, or mga tao na magtitiwala sa content natin. Okay? So, ayun, sa mga bata, kabataan na nanonood dyan, huwag natin palagpasan yung ganitong opportunity. Actually, hindi naman mahirap na sa panahon natin ngayon na gumawa ng mga vlogs. Using our mobile phone is you will be able to do vlog na. Nung panahon namin, kailangan may SLR camera ka, kailangan naka-ring light ka. Kasi wala yung mga quality ng mobile phone nung araw, hindi naman ganun kaganda. 'Di ba? Tapos wala namang video editor dati sa cellphone. Kailangan may Premiere Pro ka pa. 'Di ba? Kailangan sa computer ka pa mag-edit. Pero nowadays, kahit sa mobile phone, you will be able to edit na without watermark. Pwede nyo tanggalin yung watermark ni CapCut, 'di ba? Libreng-libre lang. Ang ipuhunan nyo lang, internet connection, kahit nga naka-data ka, is pwede ka mag-upload ng video mo. Ang ginagawa ng mga vloggers nowadays, 'di ba? May mga pag-green screen effect. Ayan may green screen effect, tapos may video sa likod. So, diskarte nyo na yan, guys, kung paano kayo gagawa or depende sa niche po ninyo, kung ano yung naisip ninyo. Meron din naman gumagawa ng mga daily vlogs. Kung interesting yung gusto nyong i-share sa buhay ninyo, why not, 'di ba? Tapos, share nyo sa mga friends ninyo, sa mga kakilala ninyo, share nyo sa mga groups para mag-viral. So, in that way is nakikilala ka. Tapos, may topic ka talaga na may isang topic ka na magva-viral at doon ka mag-focus sa topic na yon kung doon ka man nag-viral. Alright? So, ayan, may kita naman natin dito, guys, si Alexis, talagang, actually, siya yung isa sa mga may pinakamaraming viewers, sa mga Pinoy vloggers nowadays.
And nagsimula lang siya nung estudyante siya kasi may mga vlog pa nga siya sa school, 'di ba? So it doesn't mean na estudyante ka hindi ka nakikita online. Yun nga guys. So maraming platform, pero yung most common platform ngayon na pwede kang kumita is through Facebook. Madaling mag-viral sa Facebook, guys and even sa TikTok. Though sa TikTok hindi ka mamomonetize. Dito sa atin walang monetization sa TikTok unless ka live stream mga ganon. Pero medyo mahirap kaya hindi ko rin siya nire-recommend yung mga live stream. And eto, mas nire-recommend ko yung content vlogging kasi as long as meron kang viewers, as long as merong nanonood ng mga videos mo na naka-stock, is kumikita ka. Passive income na rin siya. Though mababa ang kitaan, no, guys, to be honest, sa Facebook, compare mo sa YouTube. Dito sa YouTube, guys, mas mataas ang kitaan. Based on my experience, guys, ha. Kasi dito sa Facebook, pag gumawa ka ng content tapos naka-earn ng 3 million views, hindi pa ganun kalaki yung katumbas na pera nun, yung monetization nun. Unlike yung 3 million views mo dito sa Facebook, yun, mas bigatin siya. Mas malaki yung halaga niya. Kasi naman dito sa Facebook, mas mataas yung opportunity dahil meron silang share tapos ginagamit to as pangunahing social media platform nowadays. Kaya may reason din naman, mas mababa yung CPM dito sa Facebook compare mo sa YouTube. Okay? So, I guess that would be it, no, sa topic natin sa vlogging. Pag monetization pala, guys, ito pala, no, usapang monetization. Yung bank account na pwede ninyong gamitin is yung sa Guardian po ninyo. Oo. Kasi kahit di naman same yung registered name ng social media platform ninyo sa bank is okay lang yon kahit magkaiba. Basta, papunta sa Guardian po ninyo, no? In case lang na wala kayong bank account or other mga remittance, digital banks, ganon. So, pwedeng-pwede kayong gumamit na lang sa Guardian po ninyo para diretso sa Guardian ninyo yung pera. Okay? So, ayun. And right now, another thing na pwede natin pag-usapan, na pwedeng pagkakitaan, no, ng mga estudyante is doing services. So, dito sa Racket.ph is pwede kayong mag-sign up for an account and pwede kayong mag-post, no, ng inyong services. Ano ba yung mga sample services na pwede nating gawin? So, dito guys, is pwede kayong mag-offer ng typing jobs. So, karamihan nga ng mga nagpo-post ng dito guys, ng mga services, mga estudyante. Ayan, no. I will do data entry, data mining, blah, 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 from 546 pesos. So, may kita natin dito, no, guys, maraming mga online, mga services na pwede ninyong post dito. So, ito kasi si Racket.ph, siya na yung Pinoy version ng Fiverr. So guys, hindi ko na rin nire-recommend na mag-sign up pa kayo ng account sa Fiverr. Ang taas ng competition doon. Baka maubusan lang kayo ng oras. Pero it's up to you, no? Kung gusto nyo rin gumawa ng Fiverr account, pwede rin naman. Hindi pa rin naman imposible na ma-market nyo yung sarili nyo doon. Pero mababa ang chance. Yun lang naman yung sinasabi ko. Maganda sana dito sa Racket.ph kasi dito is mas mamamarket din natin yung sarili natin. Though sa Fiverr, kung gusto nyo ng international clients, pwede rin naman. Okay? So, ayun, pwede kayo mag-post dito ng mga typing jobs, mga data entry jobs, video editing, photo editing. So, kahit sa mobile phone, guys, no, you will be able to do photo editing, video editing na sa panahon natin ngayon. Napakapalad ng mga kabataan ngayon, guys. Pwede na kayong kumita. Nung araw namin, ginagawa lang namin maglaro. Maglaro, guys. Or kung gusto namin kumita, magtinda kami ice candy. O bakit hindi? So, ngayon, di ba, mas marami ng access ng mga kabataan kumita talaga ng totoong pera. Ayan. So, pwede rin naman, ito, i-cover ko na rin dito, since nandito na rin tayo sa Racket.ph, mga digital products. Pwede rin pagkakitaan ng mga kabataan ngayon. So, mag-post kayo ng digital products nyo dito. Actually, yung daming digital products sa Canva, ha? So, pwede kayong gumawa ng ganitong klaseng mga contents. I-share ninyo sa Racket.ph. Tapos, bibilin yun sa inyo. Passive income na siya once posted there. Ayan, no, mga coloring book for adults, even for kids. So, maraming ideas actually dito sa, sa Canva na pwede ninyong gamitin. Actually, may mga free, naman dito, may mga free features, free elements na pwede ninyong gamitin na kahit hindi kayo naka-pro account is pwede ninyong i-execute, no, yung project na gusto nyong gawin. So, ayun, you will be able to post it here sa Racket.ph at the same time para, alam niyo yun, kumita kayo rin ng passive income pag nakita ito ng mga tao at bumili sila. Ayun, no, mga busy books. So guys, gawa rin kayo ng catchy thumbnail para mag-stand out tayo sa mga competitors natin. So yun nga lang, syempre, sipag at tiyaga.
Sipag at tiyaga lang talaga ang kailangan natin dito. Tapos, kung kayo ay 18 years old pataas at meron na kayong government-issued ID, maganda is mag-verify din kayo ng account dito sa Racket.ph para ma-identified kayo as ID verified. Kasi mas gusto ng mga clients, no, yung mga ID check. Ayan pala, ID check, 'di ba? Meaning nakapag-identity verification po tayo. Ayan, no, ID check. Meron tayong badge na ganun. Ayun, so anyway, if you have any questions regarding Racket.ph, you can post it below kasi hindi na ako magko-cover pa ng maraming features, no, ng website na ito. And magpo-proceed na tayo sa another topic na pwede natin pag-usapan, which is doing services pa rin, no? Pero this time sa mga vloggers. Paano ko nasabing pwede tayong magtrabaho sa mga vloggers? Unang-una, yung mga pwede natin gawin for them is social media management, subtitling, paggagawa ng caption para sa mga videos nila, doing thumbnails, pwede rin natin gawin, or even video editing. Pero ang nakikita ko kasi as a student at walang experience, ang nakikita ko na pinaka-reliable is yung thumbnail editing and yung subtitling lang. Oo. Parang yun yung magiging confident kayo na i-share sa mga vloggers. Yung video editing parang medyo complex na yun eh. Oo. Tsaka yung mga vloggers medyo picky rin sila when it comes to video editors. Paano ba tayo makaka-rekta, magpadala ng application natin sa mga vloggers? So, simple lang. Punta kayo dito sa profile ng vlogger na gusto nyong pag-applyan and then click nyo tong more. So, nandito tayo sa about page ng vlogger and as we scroll down, makikita natin dito yung channel details and view email address. So, click nyo yung view email address. Lalabas na po dito yung email address ng ating vlogger na gustong pag-applyan. So, dito tayo magpapadala ng formal application sa email na yan. So, ingat din tayo guys kasi may mga vloggers na may mga posters, nagpapanggap na sila tapos at the end is ikaw pala yung sisingilin ng pera, ganon. So, maganda is mismo dito sa channel nila manggagaling yung email address. Okay? Yung email address ng pagpapadala ninyo para rekta talaga mismo sa kanila. Alright? And minsan naman, dito sa Facebook is nakapost yan dito sa about page, no, ng ating, ayan, may kita ninyo. So, just in case lang that you want to apply for a certain vlogger, may kita nyo naman sa about page din ng vlogger. Dito naman sa Facebook, okay? Pero guys, wag nyo rin i-expect na maraming magre-reply agad sa inyo kasi yung email address na nakapost sa about page ng mga vloggers is for sponsorship purposes lang. Kumbaga, maliit pa rin yung chance na ma-hire kayo ng isang vlogger pero hindi naman siya impossible. Kumbaga, opportunity pa rin siya. Kasi meron akong viewer before, maikwento ko lang, nung pandemic, meron akong viewer na nag-apply sa Jamil. So, ganun lang ginawa niyong proseso. Kasi na-share ko yun sa previous videos ko noon, nung pandemic. Yung magpadala ng rectang email, no, sa ating mga iniidolo na vloggers. So, siya kasi, ang ginawa niya, nag-apply siya as a subtitler sa Jamil. Tapos, ayun, naging okay naman. Pero I don't know if until now is nag-work pa rin siya sa kanila. Okay naman kasi napansin din ng Jamil na naging benefit din sa vlog nila, no, yung pagkakaroon ng subtitle. Most especially, may mga viewers sila na deaf and mute. So, ang kasi language ng mga deaf and mute, English yung pinaka nila, yung ASL. English kasi yun. So, nakakatuwa kasi hindi natin alam na meron palang nakaka-benefit, no, sa paggawa ng subtitle. Nakaka-benefit sa audience, sa subtitler, and even sa vlogger. Hindi pa rin imposible, no, na magkaroon tayo ng opportunity, maka-accept tayo ng isa sa mga vlogger na gusto nating pinapanood. So, magpadala lang kayo ng application sa kanila. Maganda sana if meron kayong formal resume. Pwede kayong gumawa lang din sa Canva. Oo, libre lang naman. So, ayun, isa sa pwede ninyong pagkakitaan as a student, yung ganong klaseng way. Kasi, syempre, if dadaan ka pa sa mga portals, nagre-require talaga yan ng mga legal documents, ganon, or age limit. So, for our last recommendation naman, para kumita yung mga estudyante and mga below 18 students natin dyan, is through earning apps. So, ito guys disclaimer, hindi ko sinasabi na kikita kayo talaga ng malaki sa earning app. May mga paraan para kumita ng mabilis at malaki dito. So, meron tayong video dito na kung saan nag-recommend ako ng 26 na earning apps this 2025.
So you may view this video right here. So guys, dito sa description box ng video na to, makikita ninyo yung Telegram post ko na kung saan posted dito yung mga links, recommended earning apps. So ayan guys, hindi ko na siya pinost mismo sa baka kasi ma-community strike tayo. Masyadong maraming links. 26 ba naman guys? Panoorin nyo tong video na to kasi nag-feature ako ng sobrang daming earning apps na legit naman na paying. Yun nga lang, hindi talaga kayo kikita sa mga games, sa paggawa ng mga task. Guys, to be honest, sinabi ko naman dito, naging honest naman ako. Sa mga earning apps na to, kikita talaga kayo sa invites. Yes, truly, true invites talaga. And mayroon daw na akong shinare dito na strategy para kumita kayo sa invites ng mabilis. Pero syempre sasabihin ko na, 'di ba? Pag nag-sign up kayo sa earning app, pumunta kayo sa invitation or invite friend promo nila. Tapos i-copy niyo yung referral link ninyo. Dito sa side, guys, makikita ninyo may mga legit earning apps groups na makikita natin yan. 67,000 members, 51,000 members, even mga 97,000 members. Pwede nating ipadala dito yung mga recommended nating mga earning apps. And in that way is you will be able to invite a lot of people. Kasi, 'di ba, yung mga vloggers talaga actually yung nagbe-benefit sa mga earning apps dahil nakakapag-invite kami ng maraming tao dahil marami kaming followers. Pero paano naman yung mga common users kumita through invites? So ito yung isa sa mga way, guys, na maire-recommend ko sa inyo through Facebook groups. 'Di ba? So guys, it feels like you already have 67,000 subscribers or followers pag nag-member kayo sa mga groups na ito. Pag samasamahin mo pa yan. So guys, you have to be creative din naman sa pag-share ng mga invitation link natin. Mas maganda sana as much as possible. May mga instructional video, instructional screenshots. So, para madaling sundan ng mga tao. Maging catchy rin naman at the same time. 'Di ba? Kasi marami ka rin competitors sa loob niyan. So, ayun. Ang recommended ko sanang gawin ninyo, yung mga earning apps dito sa video natin, gawa kayo ng content, tapos gawa kayo ng content din, like screenshots or video, tapos i-share nyo yan dito sa mga Facebook groups na to. Maganda nga rin sana, gawa na rin kayo ng platform ninyo Facebook or YouTube channel. Tapos, mag-start kayo sa ganitong klaseng niche if ever, kung gusto nyo man. So, malakas din naman yung exposure potential. Kasi maraming gustong taong kumita ng pera. Ayun. So, ayun lang naman, guys. Hindi na tayo masyadong magtatagal sa topic na to, sa earning apps. Kasi, yun lang naman yung gusto ko sabihin. Hindi naman talaga kailangan na marami kayong gawin na task or games. Through invite lang talaga is kikita kayo ng mabilis at malaki dito sa mga earning apps na to. So, again, itong link ng video na to, yung nag-recommend ako ng 26 apps for 2025 is ilalagay ko sa description box below. At syempre, lahat ng mga nabanggit ko na websites dito sa video na to is ilalagay ko dito sa description box ng video natin. So, kung meron din kayong mga katanungan sa mga topics na pinag-usapan natin a while ago, feel free to comment below para masagot natin ito. Sumasagot tayo sa comments, guys. And i-comment mo na rin dyan sa baba, kung ano yung natipuhan mong pwedeng pagkakitaan online. Maganda sana i-try mo lahat. Tapos tingnan mo kung saan ka talaga kikita. Alright. So, yun lang naman, guys. And thank you so much for watching this video. And kung na-enjoy nyo ito, give this video a like and subscribe to my channel. Click on the notification bell para ma-notify ka sa aking mga uploads. So, have a nice day. God bless and goodbye!